isang maliit na isla sa Pilipinas, sa dulo po ng Luzon, ang Katapat. Ito po maliit na isla na ito sa dulo ng Luzon ang magpapataob po, mga kaistorya, sa mataas na ambisyon ni China. Susi yan, lalo na po yung maliit na isla na yan ay napakalapit po doon sa 10-dash line na inimbento ni China. Huwag nilang sabihin na hindi tayo ini-invade ni China itong mga mouthpieces po ng China dahil ang linaw-linaw po ini-invade na nila tayo. Lalo na nakapalugpo doon sa 10-dash line ng China ang napakarami pong teritoryo natin. Isa na nga doon yung Municipality of Kalayaan, yung Pag-asa Island, yung Scarborough Shoal, yung Reed Bank, yung Ayungin Shoal, lahat po yan nakapaloob doon sa 10-dash line at lahat po ng binanggit natin na yan, inaangkin ni China. At ang Scarborough Shoal, di ba mga kaistorya, kaya nga nagkaroon ng kaso, mga kaistorya, sa Hague ruling at ini-award yun sa atin. Di ba? Magbubulahan ba tayo, mga kaistorya? Literal kasi, yun pong mga termino na ginamit po sa mga balita. Ang sabi po, mga kaistorya, dito sa isa, ipakita ko nga sa inyo. Ayan, ang sabi dyan, no, Philippine Navy opens naval detachment on Mavulis Island to counter foreign intruders. Napansin nyo ba yung termino na to? To counter foreign intruders. Yung mga nanghihimasok, illegal na pumapasok sa teritoryo po natin. Foreign, mga dayuhan. Sino? Wala namang iba kundi mga Chinese, di ba mga kaistorya? Intrude, yun pong root word, mga kasing kahulugan, invade. Di ba? Ganun yun, mga kaistorya. Talaga hong ito ito, opinion ko lang naman at ito yung tingin ko hindi lang simpleng sila'y pumapasok na illegal o nag-i-intrude sa ating teritoryo, kundi talagang ini-invade na po nila, mga kaistorya, without using arm. Yun pong ating teritoryo dyan sa West Philippines. Hindi nga sila dyan umalis, inaangkin nga nila yan Pinagtataboyan pa nga nila, mga kaistorya, ang ating pong mga Coast Guard at mga mangingisda dyan Sinasabi pa nila na tayo daw po ay hindi nagpapaalam sa kanila. Illegal tayong pumasok sa teritoryo nila. What? Ganun ba yun? Linaw-linaw naman. Atin yun, pagkalayo-layo na po, mga kaistorya yan. Sa kanila, nasa 600 miles, mahigit na ang layo po niya sa baybayin po nila. Labas na po yan sa exclusive economic zone ng China at pasok naman po sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito pa, ang isa pang termino na ginamit po nila, mga kaistorya. Sa balita, The establishment of a naval detachment on the island was part of the Philippines military fortification amid China's aggressive action in the West Philippines. Sumalinaw, yung binabanggit kanina, mga kaistorya, na foreign intruders, Chinese, fortification amid China's aggressive action in the West Philippine Sea. So, ang pinaghahandaan po ng administrasyon ni PBB, yung tamang-tama talaga, mga kaistorya. Salamat po kay Senator Francis Tolentino kasi siya po ang nag-inaugurate po niyan. Nandyan po siya Napakaganda talaga ng ginagawa ng aksyon ng ating gobyerno ngayon. At ang kagandahan ngayon, marami pong mga mambabatas natin nakikipagkaisa po sa ating pong presidente sa kanyang foreign policy. At nakikita natin ngayon, mga kaistorya, ang patriotismo sa ikinikilos ng ating mga mambabatas. Salamat po, kudos kay Senator Francis Tolentino. Ito, basahin ko sa inyo ang mga balita. Palakihin ko muna, mga kaistorya. Ang sabi po dito, basahin ko ulit. Philippine Navy opens naval detachment on Mavulis Island to counter foreign intruders. Basahin po natin. The Philippine Navy officially opened a naval detachment on Mavulis Island at Bayat Batanes on Wednesday. The initiative aims to protect the northern part of the country from foreign intruders. The inauguration ceremony was attended by notable figures including Senator Francis Tolentino, Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adaci, Northern Luzon Command Chief Lieutenant General Fernel Buca, and Batanes Governor Marilo Caico. Mavulis Island is situated 280 kilometers off the northern coast of Luzon and approximately 150 kilometers south
east of Taiwan's mainland. Ba, napakalapit pala nito sa Taiwan, mga kaistorya. Natandaan nyo yun pong diniscuss ko dati na Fuga Island na tinarget po ng China na tayuan nila ng billion-dollar city. Na nag-react ang mga mambabatas natin yun. Under po yun mga kaistorya sa Duterte administration during that time. At ang sinasabing naging kapartner po dyan ng China ay yung SISA. But later on ang sabi, hindi raw totoo, tinatanggi. Pero binalita pa magre-react ba mga mababatas kung hindi totoo. Pero hindi naman natuloy. Ang pinagdudahan kasi doon ng mga mababatas, papaano na lang? Kung yan pala ay gawin po ng China na parang isang militarized city, mga militar ang nandun, hindi tayo nakakasiguro doon kung smart city talaga yun. At nabalita rin na ang isa po sa taktika ng China, mga kaistorya, yung pagsasagawa nila ng smart city. Sabi nga ni Enrile, mga kaistorya, yun ikang Fuga Island ay parang isang dagger, parang isang kutsilyo ika na nakatutok sa puso ng Pilipinas. Mabuti hindi yun natuloy. Mas malayo po yun kaysa sa Taiwan. Mas malapit po itong Mavulis Island po na ito. Mabuti ipakita ko sa inyo para may idea po kayo ha. Hanapin ko yung Mavulis Island. Mavulis. Ito yun. Mavulis kasi makikita mo dyan. Pero Mavulis Island po yan. Ayan. Ayan po yung. Palakihin ko nga. Ayan. Iyami Island pala ang tawag dyan. Yung Mavulis Island. Ito po. May po dito. Ayan Mavulis Island. Napakalapit po niyan sa Taiwan. Tandaan yung lokasyon ha. Tapos puntahan natin yung Fuga Island para ma-imagine po natin, magkaroon tayo mga kaistorya ng ma-visualize po natin ha. Ito yung Fuga Island From Fuga Island, tingnan nyo ha, ayan yan ang Fuga Island. Puntahan naman natin uli yung Mavulis Island para makita natin kung gaano kalayo. Kita nyo? Kita nyo? Diba? Mas malapit siya sa Taiwan. Naniwala na kayo. So, alam nyo na yung lokasyon ha. So, balik tayo mga kaistorya dito po sa ating referensya na binabasa. The establishment of the naval detachment on the island is a strategy move by the Philippines to strengthen its military presence in response to China's aggressive action in the West Philippines. So, China nga po ang kinakaunter ng gobyerno natin. Kudos. Asartalo na naman dyan si China kasi sa halip na sila ang mauna sa posisyon dyan po sa dulo ng Luzon, naunahan pa sila ng Pilipinas at tayo may partner pa po ng EDCA. Barado talaga yung plano nila mga kaistorya. During the inauguration ceremony, Vice Admiral Adachi, ewan ko kung tama ang pronunciation ko, emphasized the significance of the event, stating that the recognition and activation of Naval Detachment Mavulis symbolizes the country's commitment to upholding maritime law and order while safeguarding its maritime territories. The teritoryo binabantay na ng Pilipinas. The Mavulis Naval Outpost boasts modern amenities including a solar power system and a standby generator. Furthermore, a desalination plant. Desalination plant ay yung para makapagkuhan sila ng inuming tubig kung hindi ako nagkakamali from salt water, kung hindi pa ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, is currently being installed to ensure a reliable supply of potable water. At yun nga, for the personal station on the island. So high-tech nga, the establishment of the Naval Detachment on Mavulis Island is a significant development in the Philippines' efforts to protect its maritime interest by fortifying its military presence in the northern part of the country. The Philippines aims to secure its territorial integrity and maintain peace and stability in the region. Tingnan niyo ang pagkakaiba. During the past administration of former President Rodrigo Duterte, walang ganyan. Sa halip mga kaistorya, yung Fuga Island, muntik pang matayuan ng smart city ng China. Samantalang sa administrasyon ngayon ni PBBM, pinalalakas po natin ang pagbabantay natin mga kaistorya at pagtatanggol sa teritoryo natin. Baliktad ng baliktad, no? Laki ng pagkakaiba. Kaya ang mga Pinoy, hindi maiiwasan mga kaistorya makapagkumpara kagaya ko at hindi maiiwasang madala sa foreign policy na pro-China. Ito pa po. Tingnan ninyo ito. Palakihin ko ulit. Simula tayo dun sa taas. Navy sets up outpost in Batanes. Outpost mga kaistorya. The Philippine Navy on Wednesday inaugurated so on and so forth. Dito na tayo sa ibaba.
The establishment of a naval detachment on the island was part of the Philippines military fortification amid China's aggressive action in the West Philippine Sea. So ang kinakounter natin mga kaistorya, China, ha? Napakalapit po niyan sa Tendas Line. Nasa labas ng Tendas Line po ng China. The recognition and activation of Naval Detachment Mavulis during the inauguration ceremony symbolizes the commitment to uphold maritime law and order while safeguarding our maritime territories. Others said the Mavulis Naval Outpost is equipped so on and so forth. Ito pa. Yan po talaga ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinalalakas po ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard para mabantayan po ang teritoryo ng Pilipinas, ang atin pong seguridad at kapayapaan ng bansa po natin. Hindi ba napapansin? Sa mga kasalukuyan pong pangyayari dito po sa bansa po natin, bumabalik po tayo sa kung ano po ang ginagawa noon at ipinaglalaban noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano yun? Pinalalakas po niya ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Sinisiguro po niya na malakas ang Pilipinas. Sinisiguro po niya noon, mga kaistorya, na hindi tayo masasakop ng alinmang bansa na kagaya ng China. Pinalalakas ulit ang Armed Forces of the Philippines. Ngayon ulit naiisip, ng mga mambabatas natin, pinagdedebatihan nila mga kaistorya, yung pagpapalakas ng sandatahang lakas, sa Senate, Ngayon ulit naiisip ng mga mambabatas natin na palakasin ulit ang ating Armed Forces of the Philippines. Yan yung ginagawa noon ni Pangulong Marcos Sr. Nakapag-develop pa nga tayo noon ng Bongbong 1 rocket, yung Santa Barbara Project. Lahat yun natunaw nang naupo si Cory Aquino. Nakikita nyo na ang resulta, nakakapanghinayang. Wala na tayong magagawa, nangyari na pero at least, nagising tayo. Nalaman natin kung ano po ang importansya ng ginagawa noon ni late and former President Ferdinand Marcos Sr. Talakayin natin. Government boosting Coast Guard's capacity to defend Philippine territory. Marcos Jr. Palakihin ko. The Philippine government is strengthening the capacity of the Philippine Coast Guard to defend the country's maritime territory, President Ferdinand Marcos Jr. said on Tuesday in a chance interview with reporters during the 122nd PCG founding anniversary. Marcos said the Coast Guard was expecting around 40 more vessels made in Cebu. So locally made, salamat, 40, madami yun mga kaistorya. This would be 15-meter high, said PCG spokesperson Armanda Balilo, and the construction of these vessels was underway. So ginagawa na. Nakikita natin na nag-i-increase ang ating capability para makapag-defend sa sovereign maritime territory ng Pilipinas. We are continuing with the upgrading of the equipment and training of our people, especially the Coast Guard, Marcos said. He noted PCG personnel were on the front line in the problem we are facing now in the West Philippines. They also play a vital role in search and rescue, maritime incidents, and disaster assistance, Marcos said. Marami silang ginagawa, he added. The president said the country has many friends around the world who are helping strengthen the PCG. Isa na dyan ang Amerika nagbibigay po sila. Kasi commitment po ng Amerika sa atin yun, dun po nakalagay yun dun sa 2+2 ministerial dialogue kung saan ang Department of National Defense ng Pilipinas at yung counterpart nila sa Amerika nagkasundo at nag-usap, nagpirmahan, nakalagay doon, natutulungan nila tayo sa modernization po ng atin pong AFP at maging po sa ating pong infrastructure projects, meron po doon nakalagay. Nandun din nga pinantibay nila ulit na ang South China Sea ay nare-recognize bilang part ng Mutual Defense Treaty. Ilang beses ko na po yung diniscuss. In his speech during the event, Marcos thanked the Philippine Coast Guard for being steadfast in its pivotal role of protecting the country's maritime sovereignty. Your accomplishments in the performance of duty have consistently championed our country and our people's rights and welfare in the face of daunting adversity and difficulties, he told the PCG. Despite all the challenges, the Coast Guard has unwaveringly answered the call of duty. Tingnan nyo, si PBBM, pinuri po niya ang Philippine Coast Guard, pero si kababayan kong Senador Robin Padilla dinaon po niya ang Philippine Coast Guard.
kino-question pa. Tingnan yung pagkakaiba. Sana nga, gaya ng sabi ko noon, ang atin pong mga opisyal ng gobyerno, sana pinasasalamatan po nila, pinupuri nila at pinalalakas nila ang loob ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, hindi yung dinadown at kini-question at hinahanapan ng mali. Laki ang pagkakaiba na nabanggit ko lang. Totoo itong sinabi ni Secretary Gibo Teodoro. Talagang ang China, squatter po yan dyan sa West Philippine Sea. Atin yan eh. Atin po yan. Talagang binakbakan hinambalos po ni Secretary Gibo dito ang China. Ha? Ano kaya magiging reaksyon nila dito? Defense Secretary Gilbert Teodoro yesterday accused China of being a squatter in the West Philippines, citing Chinese presence within the Philippines 200 miles exclusive economic zone. Totoo naman eh. The Defense Secretary was responding to accusations made by Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning earlier this week that the Philippines illegally occupied Pag-asa Island. Itong si Mao Ning, kung hindi ako nagkakamali, siya yung nag-post sa X na dating Twitter nung si former President Rodrigo Duterte ay bumisita kay Xi Jinping. Pinost niya yung picture. Siya po yun. Si Mao Ning po yun. I don't want to laugh at the accusations because it would be disrespectful. Maybe we should ask what they meant. They might say they have indisputable sovereignty over the South China Sea, but how many would believe that? Teodoro added. Pag-asa Island is 174 miles west of Palawan, in this home to a small Filipino civilian community. Yan sinasabi ko sa inyo, parte po yan ng Kalayaan Municipality. Pasok na pasok sa atin pong exclusive economic zone na 200 nautical miles. 174 miles lang po ang layo po ng Pag-asa Island mula po sa Palawan. Napakalapit. It's among the islands and reefs within the South China Sea that China claims to be part of its territory despite the 2016 arbitration case the Philippines won before the Permanent Court of Arbitration in The Hague. The Chinese government has been defending so on and so forth. Ang hirap kasi sa mga mainstream media. Inuulit lagi nila mga balita alam na mga Pilipino yun laging ini-include sa mga balita nila, pinahaba lang nila yung news articles nila. On my end, President Marcos' instructions are whatever happens, we will never stop with our operations in the West Philippine Sea, he said. They could apply for a visa. The Bureau of Immigration would surely give them one. I'm clueless as to why they won't apply, the Secretary said on chest. Yan nga may sinasabi ko, mga ka-istorya. Hindi naman kikilos ang PCG, hindi naman kikilos ang Secretary of Defense nang walang basbas po yan ng presidente ng Pilipinas, ni PBBM. Tapos kini-question noon sa hearing ng Senate ni Senator Robin Padilla ang Armed Forces of the Philippines at saka ang Philippine Coast Guard. Hindi naman yung kikilos ng ganun, nang walang basbas galing sa itaas. Kini-question niya yung mga tao. Mga high profile yun ha. So indirectly, ang kini-question niya, foreign policy ni PBBM. May basbas yung galing sa Malacanang Hindi ba, mga ka-istorya? Hanggang dito lang hindi ko na ito kasi masyado na po tayong humahaba kasi may mga balita inuulit-ulit, ayaw ko ng ganun kahit ako naboboring sa ganun, mga ka-istorya. Pag-share po at pag-like. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa mga sulit po nating ka-istorya sa buong mundo. Yan na po. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.